Eto na yung sinasabi natin mga kadonatics. Bonjing Rimulya, okay? Hugas kamay na. Paano? Eto kasi mga kadonatics ha. Itinanggi niya na siya ang nag-utos na sampahan ng kaso si Senator Marcoleta. What? Oh no! Really mga kadonatics? At ibinintang niya sa kanyang mga kagrupo? Naloko na. Kami ba ginagago nyo? Really? At eto, before natin panoorin mga kadonatics, eto, ha? Ang GMA, may estimated na naman na number kung ilan yung mga rallyista ngayon sa INC. Okay, Peace Rally, July 2, 2026, as of 9 a.m., crowd estimate, 700. Ay nako. Sobrang nakakagago talaga. I mean, sorry sa mga curse words natin mga kadonatics. But, can you imagine that? GMA News? Kaya nga, sobrang galit ni Kati Binag sa inyo eh. Sobrang galit. Siguro napanood nyo na tong video na to mga kadonatics nung July 1. I think July 1 to. Kahapon. Okay? Ha? Napanood nyo na to. Nag-viral kasi talaga tong video ni Kati Binag mga kadonatics. Kung saan, pinoint out niya talaga yung mga media na nakakover doon sa INC rally. Ito yung sinasabi niya mga kadonatics. Kung hindi nyo pa narinig, tara, pakinggan natin. Ulit sa mga taong narinig na to. Lakyan natin para kitang-kita natin si Madam Kati Binag. Eto pa. Ayan. Eto naman mga mainstream media ngayon, ang sabi nila, yung mga bayaran dyan, okay? Mga mainstream media kayo, mahiya kayo. Sabi nyo, wala ng tao at kokonti ang tao dito sa EDSA. Nuknuka kayo na sinungaling. Wala, di ba? Sinungaling kayo. Okay, so this one, kahapon to mga kadonatics, gabi. Kagabi to. July 1. Tapos, kinawagahan ngayon, itong GMA, hindi talaga natututot itong GMA eh. Kaya sinasabihan sila na bayaran. At itong si Maris Umali naman, sabi niya, is it not unfair na sabihin mong bayaran kami? Look at this mga kadonatics. Look at that. 700 peace rally as of July 2. Talagang, ano ko. Sa mga gumagawa ng issue sa rally dito ng INC sa EDSA, inggit kayo kasi hindi nyo kayang manindigan. Ayun! Tama! Maninindigan kayo sa personal nyong interes. Yun! Sisiraan nyo. Ang dami nyong page pinagagawa sa Facebook. Ano ba kayo ng INC? Kinakalaman nga nila mga magnanakaw eh. Ano kayong reaction ng cameraman? Ano ba kayo ng magnanakaw kaya yung tinitira ang INC? Ano kayang reaction ng cameraman at mga journalist that time mga kadonatics na nag-cover nito? Ay nako, sobrang nakakahiya. Kaya dinudumog na yung iba eh. News at News 5. Issue dito, sa rally dito sa EDSA, kakampi kayo ng mga magnanakaw at nakinabang kayo sa maleta. Yun. Makapal na kalyo kayo, kakapal nyo. Kalyo. Diba? Ibang level, no? Alam mo, kakagulat eh. Actually, hindi nakakagulat. Normal na sa kanila. Ilan witness ang lumabas. Lahat kapag hindi pabor sa kanila, dinidimanda, pinapasama, kinukulong. Lantaran ang kawalang hiyaan na pinagtatakpan ang pagnanakaw sa gobyerno. Sila lahat damay. Alam mo, ang Diyos marunong. Paulit-ulit ko to sinasabi. Ang karma, hindi mo alam saan tatama. Minsan, doon sa hindi mo inaasahan. Sa anak mo, sa mahal mo sa buhay, o sa sarili mong kabuhayan. Lunod na tayo sa kasinungalingan. Lunod na tayo sa utang. Kung hindi sa OFW, recession na tayo. Wala na lahat ng trabaho. Bakit wala pong investor sa Pilipinas? Ang taas ng kuryente. Pag nagtayo ka ng factory,
kuryente ang mahal, di ba? Di ba? Oh, di ba? Bulok ang politika natin. Di ba? Kitang-kita, they don't want to invest kasi ang gulo. Tapos eto mga mamamayang Pilipino dito, naninindigan, ginagawan kayo ng issue ng mga inggiterong kakampi ng mga magnanakaw. Patuloy nating ipagdasal, mga kapatid. Kayong kakapal ng mukha nyo. Sobra. At yung mga nagtatapang-tapangan sa social media at nagbe-bend ng law ng mga abogado, lahat kayo may araw. Nakalista kayo sa amin. Nakakahiya kayo, abogado man pa man kayong tinawag. Pero binibend nyo yung law at lalo na ang mga legislator kuno. Hamon ko kay Ombudsman Boying Remulla. Ayan na. Bago mo kasuhan at ikulong ang mga gusto mong ikulong, unahin mo ang mastermind at sinasabi mong pinakamalala na magnanakaw sa Kabanang Bayan na si Martin Romualdez. Siya ang unahin nyo. Dahil ang tagal nyo nang sinabi yung kasong yan. Pero hanggang ngayon, hindi mabuo. Can you imagine mga kadunatics, nagsalita siya ngayon na yung kaso ni Romualdez nasa preliminary investigation. Preliminary pa rin hanggang ngayon. Dako, ewan ko na lang. At eto, pakinggan na natin yung saan niya mga kadunatics. Kung saan sinabi niya na hindi naman daw siya ang nag-utos na sampahan ng kaso itong si Senator Marcoleta. Nako, nabaga ata mga kadunatics ang buntot ni Bonjing Remulla. Mukhang affected na siya sa nangyaring rally mga kadunatics. Kaya eto na, nag-iba, naghugas kamay. Parang si Pilato mga kadunatics. Okay, panoorin natin. Eto. Samantala, idiningin po ni Ombudsman Boying Remulla na hindi siya ang nag-utos ng investigasyon laban kay Senador Rodante Marcoleta. Isang team umano sa loob ng Office of the Ombudsman ang nagpasimuno dito dahil ang ebidensya na mismo ang lumitaw. Isang team sa Office of the Ombudsman. Team niya. Ibig sabihin mga kadonatics, team niya pa rin. Alangan naman, they will go against you. Of course. Ay nako, team mo pa rin yan, bugok ka. Kasi sinabi mo lang sa team niya na eto, kasuhan niya yan si Marcoleta. Huwag kami. Matagal ka na Bonjing Remulla. Ang inaantay na lang namin ngayon kung kailan yung karma tatama sa iyo. Kasi for sure mga kadonatics, 100% ako. Papunta na sa kanya ngayon. Nagta-travel na. Ewan ko kung ilang distance na lang mga kadonatics. Ay nako, eto. Babalita po yan ni TJ Mendoza. Today, Hindi raw iniutos si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kasuhan si Senador Rodante Marcoleta ni hindi raw nila sinisingle out ang senador. Sinabi yan ng Ombudsman sa harap ng mga field investigators ng anti-graft body. Today, there's a big rally or commotion in EDSA. And of course, our friends from the INC are the ones who instigated it. Due to a feeling that they have that Rodante Marcoleta was being singled out among other people. And we all know that that is not true. Matapos raw ang kanyang press briefing nung Lunes, nang mabanggit itong inihahanda na nila ang kaso ni Marcoleta, naging headline na raw ang kanyang pahayag. And I never instructed anybody to conduct an investigation. It was brought up by I don't know what team, and the good work was good. So I said we will find a case. Sinungaling ka talagang matanda ka. Nangingitim ka na lang dahil sa kasinungalingan mo. Grabe talaga. Tiniin ni Remulla na hindi totoo na namimili sila ng kakasuhan. Wala raw silang kinalaman sa kung sinong iniimbestigahan ng field investigators sa kanyang tanggapan. Giit ng Ombudsman, mataas man o mababa, tatamaan raw pag nakitaan nila ng mali sa ginagawa. Kini-question ngayon ng iba't ibang grupo na nagkikilos protesta sa EDSA ang napipintong pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta. Ang ilan, pitbit ang tanong na bakit si Marcoleta ang kakasuhan ng pandarambong kung ang umamin sa katiwalian sa multibillion scam ay si dating Speaker Martin Romualdez.
Ayon sa ombudsman, nasa preliminary stage na ang reklamo laban kay Romualdez. Lumalakas na raw ang kaso laban sa dating speaker. Kami gagaguhin mo. Pastilan talaga mga kadonatics, ha? Ilang buwan na, preliminary pa rin. Si Jingo Estrada, aligasyon, nakakulong na. Pastilan. Pagka nilinaw na landas, kinakailangan tayong magpakita at ituwid ang landas ng mga produkto. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo isasampa ang kaso. Pirma na lang ni Ombudsman Remulla ang kinakailangan para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Wala pang impormasyon kung kailan ngayong linggo maisasampa ang naturang reklamo. Pirma na lang ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla ang hinihintay para maisampa na ito sa Sandigan Bayan. Alam nyo mga kadonatics, of course, okay, ha? Sasampahan ng kaso talaga itong si Senator Marcoleta. Matataas yung ihi ng mga taong ito mga kadonatics. Hindi yan basta-basta mag-back out, okay? Kahit pa grabe na yung pressure sa kanila ng taong bayan, hindi yan sila mag-back out mga kadonatics. Talagang makasuhan at makukulong itong si Senator Marcoleta unless may gulong mangyayari mga kadonatics. Which, kung ipagpatuloy nila, siguro mga kadonatics, ipagpatuloy nila ang pagsampa talaga, baka doon nila malaman na, mali pala yung desisyon nila. Can you imagine that mga kadonatics? So many witnesses na nagtuturo kay Romualdez, Zaldico, even kay Bangag Jr. Pero ano sinabi ni Bunjing Remulla? Kahit sino daw mga kadonatics, sasampahan ng kaso. Ay, baka kahit sino sa Duterte Black, sa mga Duterte supporters mga kadonatics, baka yan yung ibig sabihin niya. Comment down below at babasahin natin yan mga kadonatics. Thank you so much. Don't forget to like and subscribe. At sa lahat ng mga Facebook viewers natin, paki-follow naman and like the page mga kadonatics kung gusto niyo yung ginagawa natin. Maraming salamat. Ipagpatuloy natin ang ating advocacy mga kadonatics as long as you are watching me. Kahit ikaw lang mag-isa ang nanonood sa atin. Once again, God bless you at ingat ka palagi. Bye-bye.